Magandang umaga po, mga brothers and sisters in Christ. Sorry, magandang umaga po. Yan, maganda naman po talaga ang umaga dahil po sa ating Panginoon na ating mahal. Inaanyayahan ko po kayong lahat na magsitayo at samahan niyo po kami sa pagbigay puri at pagkanta sa ating pinakamamahal na Panginoon, si Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Palakpak po tayo. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Awit po. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. malapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, umaawit, Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Magsiawit po. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng
tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na si Yahweh. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Kantahin po natin muli. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako Sa aking karumihan, inibig mo ako sa hindi kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran, na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa, nararapat sa atin. Anong habag sa tulad ko, igawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ko sa aking karumihan, awit po tayo. ibig mo ako. Nang di kayang tumbasan. O Diyos, Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran, ng kabanalan, kalwalhatian.
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng pag-ibig na mas kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sabay-sabay. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa bawat panahon, sa bawat panahon, sa Habang panahon, wala kang katulad. O Haring Diyos, ang aking namamalas na kariktan ng sang nilikha mo. Araw bituin, mga bundok at dagat, patunay sa kapangyarihan mo. Kaya't umawit ang puso ko ng pupuri, O Diyos, sa iyo. Dinadakila ka, sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Hindi natin maunawang tunay, dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay upang magtubusay ating kapatid. Kaya umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa iyo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Balang araw, magbabalik si Kristo at sa langit tayo'y
sama, walang hanggan. Mag-aawitan tayo't ihahayag kadakilaan niya. Kaya tumawid ang puso ko, napupuri, O Diyos, sa'yo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Kaya tumawid ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa'yo. Dakilain natin siya. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. O Haring Diyos, dakila ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagkat siya'y tunay na dakila, maaari na po kayong magsiupo. Praise God. Maraming po salamat sa ating worship team. Pwede po bang maghandog tayong muli ng palakpak para sa ating dakilang Panginoon? Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po tayo dito sa Tagalog service ng GCF Naga. Ito po ay ginaganap tuwing linggo, linggo-linggo, bawat alas 8 ng umaga po. So, bago po tayo magsimula, gusto po namin kilalanin kung mayroong tayong bisita o kaya dalawa o tatlong beses or pangalawang beses pala nakakarating. Brother, welcome po sa GCF Naga. Naway magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At inaanyayahan po namin ikaw na kung pwedeng magstay ka after the Tagalog service para makausap ka po ng aming elder. How about po dito? Mayroon po ba bago? Bisita? Dito po? Ay, wala po. So para po sa lahat at dahil isang linggo na naman po na hindi tayo nagkita-kita, pwede po ba tayong tumayo at batiin po natin ang isa't isa ng masayang ngiti? Yan. Sana po kapag nagkita-kita tayo sa labas o kaya saan mang lugar, maalala po natin ang ating kapatid. Yan. At dahil po tayo ay nakatayo na, inaanyayahan ko po yung mga nakaupo sa likod. Kung pwede, paki-occupy yung mga upuan sa unahan. Dito po tayo sa may unahan, lalo na po yung nasa likod. Yan. Ito po, oh. Sige na po, wag tayong mahiya, maupo sa unahan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Maraming salamat pong muli. Munting mga paalala muna po.
pwede po bang pakicheck ng ating mga gadgets kung ito po ay nakalagay sa pinakamababa or naka-silent mode? O kaya, mas mabuting ito ay nakapatay para hindi po natin maistorbo yung kasama natin, yung mga kapatid natin. At yung mag-preach mamaya. At yung pong may mga sanggol or batang kasama, inaanyayahan po namin kayo na dito kayo maupo sa bandang ito, gawing ito ng ating worship hall para mayroon po kayong easy access sa cry room. At doon, yung pangangailangan ng inyong mga anak ay pwede nyong ibigay. At tandaan po natin, ang ating cry room ay hindi pa fully soundproof. Kaya pakibantayan at huwag hayaang mag-ingay ang mga bata. Kung sakali naman po kayo ay may kasamang bata na edad 3 hanggang 12, inaanyayahan po namin na kayo ay pumunta sa Sunday School sa 2nd floor. Yun po. Alright. So, sa ating mga announcements, but before yung announcement natin, pwede po bang ipakita yung mga pictures nung nakaraang worship night at usapang barako? Ayan. Maraming salamat sa ating tech team. Yan po yung ginawa nating worship night noong April 24. Araw po yun ng Friday. So, at yung ginawang usapang barako noong April 25. Pwede po bang maghandog muli tayo ng palakpak sa ating Diyos sa success ng ating activities? Salamat po. Dako na po tayo sa mga announcements. Yung youth conference muna. Yan. Okay po. Nagagalak po kaming imbitahan ang lahat ng kabataan ng ating simbahan na kayo po ay makibahagi dito sa youth conference. Nagaganapin po sa May 25, 2026. Ito po ay magbibigay po ng mga ibang mahalagang detalye. Pero po ito ay isang makapangyarihang panahon ng pagsasamba, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikisama at spiritual na paglago kasama ng mga kapwa nyo kabataan. So, keep in touch po and posted dahil magbibigay pa po ng mga detalye sa mga susunod na linggo. So, yan po, binibigay po namin yung maagang anunsyo para ito ay maikalendaryo nyo na at hindi nyo po makalimutan. Yon. And then, ang sunod po ay yung Women in Touch Conference. Women in Touch, Single and Married. No? Tinatawagan din po ang atensyon ng ating mga kababaihan na kayo po ay makilahok dito sa Women in Touch Conference. Ang tema po ng conference na to ay A Tapestry of Generations, Biblical Patterns for Mother and Daughter. Yan. Ito po ay gaganapin, malapit na, sa May 16, 2026. Ganap na alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dito po ay, sa conference na to, ay mapapalawak at mapapalalim ang pananampalataya kung saan ang ating ugnayan kay Kristo ay lalong lumakas habang kinikilala ang disenyo ng Diyos para sa komunidad. So ito po ay inaanyayahan lahat ng kababaihan na may edad 13 taong gulang at maaari po kayong magparehistro dyan sa labas pagkatapos po ng Tagalog service o kaya sa pamamagitan ng Google Form on or before po ng May 10. Ang registration fee po nito ay 100 pesos lamang para po sa mga souvenir at materials na gagamitin.
At ang dress code po nito ay Bohemian at Island chic. So, nakakatuwa po siguro ang conference ng ating mga women of faith. So, only po ito ay magaganap sa May 16 at pakimarkahan po muli ang inyong mga kalendaryo. Yun po. Sunod na anunsyo about sa Theological Sunday. Ayon. Ito po yung tinatawag natin dati na equipping class. Okay po? Bilang bahagi po ng ating pagsusumikap na maging handa para sa gawain ng Diyos, magkakaroon po tayo ng equipping class or Theological Sunday tuwing ikalawang linggo ng buwan. Matututunan po natin dito kung paano mag-aral ng Biblia, magbahagi ng Ebanghelyo at marami pang ibang estratehiya para tayo po ay maging mas epektibong manggagawa ng ating simbahan at ng kaharian ng Diyos. Kaya, samahan niyo po kaming muli sa May 10. Yan. Mula to alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, bukas po ito sa lahat. Pero po yung ating mga group leaders, ang ating mga official ng simbahan ay lubos na hinihikayat. In short po, required po tayo na sumali po dito. Mangyari lamang po na magrehistro tayo sa mga sign-up sheet sa labas o kaya sa QR code na makikita nyo dito sa screen. At meron din po dyan nakapaskil sa labas in case na hindi nyo mo ma-screenshot dito. So yun po ang ating mga announcement. At dahil po ngayon ay unang linggo ng buwan, iniimbitahan po namin ang mga magsiselebrate ng birthday or nag-celebrate na ng birthday at yung mga magsiselebrate po ng anniversary, wedding anniversary. Punta po kayo dito sa unahan para kayo po ay maipanalangin at mabindisyonan ng ating preacher sa araw na to. Dito po yung mga magbi-birthday sa kanan at dito naman po yung magsiselebrate ng wedding dito sa kaliwa. Yan. Para po madali yung pag-distribute ng ating simple gift para sa inyo. Mukhang mas marami yata ang magsiselebrate ng birthday. Dito po yung wedding anniversary sa kaliwa. Ayun. Tawagan po natin ang ating elder, si Doc Steve, para sa pastoral prayer at pananalangin. Thank you, Brother Marlon. Tanggapin niyo po ang munting regalo mula po sa GCF Naga. Maligayang kaarawan po at happy anniversary, happy wedding anniversary. Sige po, tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nandito po ang inyong mga anak sa harapan. Sila po ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Mayo at ng kanilang mga wedding anniversary. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na inyong ibinigay sa kanila. Salamat, Lord, sa inyong pagpapala na kanilang tinanggap nung nakaraang taon. Iningatan niyo po sila, pinoteksyonan, at nag-provide po kayo ng kanilang pangangailangan. At sa taong ito, muli po kami ay lumalapit sa inyo, tinataas po namin sila na muli, Lord, ingatan niyo po sila, ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, patatagin, palakasin, ang kanilang mga buhay ay gamitin po ninyo bilang pagpapala sa community, sa kanilang pamilya at sa kanila, Lord, mga workplace. Salamat, Lord, sa panibagong taon na ito kung saan muli nilang mararanasan ang inyong kabaitan at ang inyong pagpapala.
Ingatan niyo po sila, pagpalain, at patuloy na gamitin sa inyo pong kaharian. In Jesus' name, Amen. Happy birthday po at happy wedding anniversary po ulit. Diretso na po tayo sa pastoral prayer. Tayo po muli ay mananalangin. Maari po ba na samahan ninyo ako, manalangin din po kayo kung saan po kayo ngayon nakaupo, sa isip, sa puso. Panalangin po natin yung patuloy na krisis na nararanasan natin sa Pilipinas, gawa po ng giyera sa Middle East. Panalangin din po natin ang tension sa West Philippine Sea at ang corruption dito po sa ating bansa. Ito po ay patuloy na ma-expose at bigyan tayo ng Panginoon ng mga leaders sa susunod na eleksyon upang magkaroon po ng change, magkaroon po ng stability at magkaroon po tayo ng growth economically, politically. Tayo po ay sabay-sabay manalangin. Aming Ama, kami po ay sama-sama na nagpapakumbaba bilang inyong mga anak, bilang inyong mga lingkod. Lumalapit po kami sa inyo ng may paggalang at may pagtitiwala. Meron pong pasasalamat sa aming mga puso. Tunay nga po na kayo ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang lumikha ng mundo. Kayo po ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Unay nga po na kayo ay dakilang Diyos. Kayo ay banal at dapat na luwalhatiin, dakilain at sambahin. Kami po ay lumalapit sa inyo. Alam po namin kami ay makasalanan. Kami po ay nagkasala, kaya po humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. Linisin niyo po kami, ang aming isip, ang aming mga bibig, ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na magbago at sa aming pagsisisi sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Salamat, Lord, sa forgiveness ng aming mga kasalanan. Tunay nga po na kayo ay napakabuting Diyos at napakabuting Ama. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga blessings, spiritual blessings na ipinagkaloob sa amin. Una sa lahat, salamat, Lord, sa inyong dakilang pag-ibig na ibinigay ninyo ang inyong anak na si Jesucristo upang kami ay tubusin mula sa aming mga kasalanan at sa epekto nito. Kami po ay hinango ninyo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Salamat din, Lord, sa inyong ginawa sa amin. Binago po ninyo ang aming mga puso at aming mga isip upang kayo ay aming marinig, kayo ay aming makita, at kayo ay aming masunod. Salamat, Lord, sa inyong dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kayo po, Jesus, ang naghirap, kayo po ay namatay, ngunit kayo po ay nabuhay upang talunin at tapusin ang epekto ng kasalanan sa amin. At dahil dito sa amin pong pagtitiwala na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, kami ay binigyan nyo ng buhay na walang hanggan. Salamat din, Lord, sa banal na Espiritu na inyong pinagkaloob sa amin na siyang nananahan sa bawat isa na nagtitiwala sa inyo. Banal na Espiritu, salamat sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mga pangako mula po sa inyong mga salita na tunay na ito ay aming
pwedeng panghawakan at pagtiwalaan dahil kayo ay tapat at banal na Diyos. Salamat din, Lord, sa mga physical at earthly blessings na inyong pinagkaloob sa amin sa nakaraang linggo. Sa pagkain, sa tubig, sa comfort, sa safety, sa protection, sa trabaho, sa opportunity na mag-aral, sa mga skills na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord, sa business, sa trabaho na inyong pinagkaloob sa amin upang kami ay makapaglingkod sa aming community at the same time ay makompensate at kami ay makapagbigay ng suporta sa aming pamilya at makatulong sa bawat isa. Salamat din, Lord, sa aming mga pamilya, kaibigan at sa church community kung saan kami ay patuloy ninyong ginagabayan. Patuloy niyo po kaming iniingatan sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa bawat isa sa amin. Kami rin po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapasalamat sa mga challenges, sa mga trials na inyo pong hinahayaan aming ma-experience upang kami ay patuloy na lumago, kami ay patuloy na lumapit sa inyo at tumatag ang aming relasyon sa inyo. Salamat, Lord, sa mga biyayang ito na nanggagaling po sa inyo. Lumalapit din po kami sa inyo dahil kami ay mga may personal na pangangailangan. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kasamahan sa opisina. Dinadalangin po namin ang kaligtasan para po sa kanila sa pamamagitan ng pagsisisi sa kanilang kasalanan at pagtitiwala kay Jesucristo na siyang Diyos at tagapagligtas. Dalangin po namin na marinig nila ang Ebanghelyo at mag-respond po sila sa gospel ng may pagtitiwala sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo ang aming mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na meron pong sakit at nangangailangan ng pisikal na kagalingan. Tinataas po namin si Elder Manny sa kanyang sugat. Dalangin po namin na ito po ay inyong pagalingin according to your will, according to your time. Palakasin po siya, patatagin, at encourage, Lord. Ganon din ang bawat isa na meron pong kakilala o kaibigan, kamag-anak na may sakit. We pray for your healing touch to be upon them. Ganon din, Lord, ang mga nangangailangan ng pinansyal na katugunan para sa kanilang pangangailangan, sa mga nangangailangan po ng talino, lakas upang magpatuloy sa kanilang business at sa kanilang profession at sa kanilang pag-aaral. Tinataas din po namin sa inyo ang aming bansa, ang aming bayan, ang aming syudad, at ang mga leaders nito mula sa aming presidente, vice-presidente, ang 3 branches po ng gobyerno, ang executive, ang legislative, at ang judiciary. Ganon din, Lord, ang mga local government units at ang mga leaders nito. Una sa lahat, dinadalangin po namin ang kaligtasan sa kanila, makilala nila si Jesucristo ng personal at magkaroon ng relasyon sa inyo upang mabago ang kanilang mga buhay, pananaw at pamamalakad sa kanilang mga sinasakupan. Dalangin po namin, Lord, na bigyan niyo sila ng talino upang maisagawa ang kanilang mga responsibilities bilang mga elected government officials, even those who were appointed, Lord, in their positions. We also pray, dinadalangin din po namin ang kaguluhan na nangyayari at patuloy na nangyayari sa Middle East. At dahil dito, Lord, maraming mga bansa ang nagkakaroon ng crisis ngayon dahil sa pagtaas ng gasolina, ng fuel, ng oil, ganon din, Lord, ng mga basic goods. So, tinataas po namin sa inyo, Lord, ang mga bagay na ito. Nagtitiwala po kami sa inyo na kayo ay may plano. Ngunit kami po ay patuloy na nananalangin ng kapayapaan sa mga lugar kung saan merong kaguluhan at may hindi pagkakaunawaan sa mga bansa, sa mga leaders. Ganon din, Lord, sa West Philippine Sea,
Ganon din, Lord, dito sa aming bansa. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming bansa, Lord. Taas din namin sa inyo ang mga Christian evangelical churches sa iba't ibang dako ng mundong ito. Ganon din, Lord, ang mga satellites ng GCF sa Camarines Norte at in the rest of Camarines Sur. Dalangin po namin ang bawat church, mga home churches at mga discipleship and growth groups. Tinataas din po namin sa inyo ang mga leaders ng aming simbahan, mga leaders, Lord, na inyong itinalaga, at mga volunteers at maging ang bawat isa, Lord, na nag-a-attend sa GCF Naga. At sa aming pong pagpapatuloy ng aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, kayo lamang ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong paalala para sa ating gadgets. Double check pong muli, lalo na yung kararating pa lamang. Tumungo po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Hayaan niyo po muna akong basahin sa inyo ang teksto mula sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 6 hanggang 7. At ito po yung nakasulat. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng konti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami din ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So mga kapatid, muli pong ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na tayo po ay binibigyan ng ating Panginoong Diyos na magbigay at mag-participate sa kanyang gawain. Ito po ay dakilang pribilehiyo na makapaghandog sa kanyang gawain. Ito po ay isang paraan para tayo ay lumalim sa pananampalataya sa Kanya. Ang paalala po sa atin ni Apostol Pablo ay siguraduhin lamang natin na ang ating mga puso ay tapat at taos na nagbibigay ng kaloob sa ating Panginoon, sapagkat minamahal niya ang masayahing nagbibigay. Tumayo po tayong lahat para sa pag-awit ng Doxolohiya. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal sa langit, itinataas at pinupuri namin kayo sa lahat ng oras ng aming buhay. Nagpapasalamat po kami, aming dakilang Panginoon, sa lahat ng biyaya, talento, kakayanan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa panahon po ng aming pagbibigay sa inyo, panalangin po namin na gawin niyo pong malinis ang aming mga puso't isipan. At bendisyonan niyo po, basbasan niyo po ang mga kaloob namin sa araw na to, para ito po ay dumami at para ang iyong salita ay umabot hindi lang sa gawing ito ng Naga City, kundi sa lahat ng buong sanlibutan, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang aming mga estudyante, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng
magandang pag-iisip, lakas ng katawan, at pagsusumikap para po makapag-aral ng mabuti, makapaghanda para sa mga gawain na ibibigay nyo pagdating ng panahon. Idinadalangin po namin na linangin ninyo ang kanilang kakayanan, maging mabuting miyembro ng pamilya, maging maayos na miyembro ng komunidad, Panginoon. At Panginoon, ipinapanalangin din namin ang mga empleyadong nagtatrabaho sa pribado man o sa pampublikong opisina. Bigyan niyo po sila ng tapat at masayahing puso na magsilbi sa kanilang mga employer. At sila po ay gabayan ninyo, bigyan ng lakas at gabayan habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. At pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga nagbi-business, Panginoon, ang mga nagninegosyo. Bigyan niyo po sila ng talino at kakayahan makapagbigay ng mga makabagong produkto at serbisyo para sa inyong mga tao dito sa sanglibutan, Panginoon. Maging tapat sila sa pagninegosyo. So Lord, as we give today, tinataas namin po sa inyo ang lahat ng ito para sa ikapupuri at pagpapasalamat namin sa inyo. Dalangin po namin ito sa ngalan ng aming Diyos na si Jesucristo. Amen. Pwede na po kayong umupo. Maraming salamat po. Sa ngayon po, magpatuloy tayo at sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 20. Uulitin ko po, aklat ng Roma, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 20. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag sa kanila. Yamang iyon ay ipinahayag na sa kanila ng Diyos mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan. Ang kanyang hindi nakikitang kalikasan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay maliwanag na nakikita at nauunawaan dahil sa mga bagay na kanyang ginawa. Kaya't ang mga gayong tao'y wala nang maidadahilan pa. Purihin ang Diyos sa kanyang salita, maaari na po tayong maupo. Salamat po ulit, Brother Marlon. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nakikinig o nanonood nito through the
social media platforms. Magandang umaga po. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Romans, sa Aklat ng Roma. Ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay Puot ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ulit ako sa isang panalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba. Nataas po at dinadakila ang inyong pangalan. Dalangin po namin na buksan niyo nga po ang aming mga mata, ang aming mga tenga, aming mga isip at puso. Buksan niyo po ito upang maintindihan namin ang inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, ito ay maisagawa sa aming mga personal na buhay at ito ay maituro din namin sa iba. Pagpalain niyo po ang mga oras na ito na inilalaan namin para sa inyo sa pag-aaral ng inyong salita, sa pagme-meditate, sa pagre-reflect, sa pagbabasa at sa pag-iintindi. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong umaga muli ay Puot ng Diyos. Sa English po ay Wrath of God. No? At tayo po ay nasa verses 18 to 20 na. Ngunit hayaan niyo po na magbigay ako ng kaunting background para mas lalo po natin maintindihan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang Roma po, ito hong aklat na ito na sinulat ni Pablo, ay patungkol po, ang sulat ay para sa iglesia, no? Sa simbahan na binubuo ng mga Hudyo, mga Jews at mga Hentil, mga Griego o mga non-Jews, sa sentro ng Imperyong Romano. Sa panahon po ito, laganap ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at mga pilosopiyang Griego-Romano. Ibig sabihin, hindi po makadiyos ang kanilang mga philosophies. Ipinapakita ni Pablo na parehong may pagkakasala ang mga Hentil at ang mga Hudyo. At dito po sa ating pong pag-aaralan sa verses 18 to 20, magsisimula po ng isang argumento. Actually, nagsimula na si Pablo ng argumento, pinagpapatuloy niya yon. At ito ay hahantong sa pangkalahatang kasalanan ng lahat until sa Roma, Kabanata 3, Romans 3. Mahalaga po ito na maintindihan sapagkat sa kanilang kultura, sa panahon po nila, marami ang naniniwala sa maraming Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Kaya po iginiit ni Pablo na ang kalikasan, kasi ang iba sa kanila ay sumasamba sa mga kalikasan. At iginiit ni Pablo na ang kalikasan ay itinuturo ang iisang tunay na may lalang nito. At hindi po sa maraming Diyos. Small letter D. At dito po sa verses 18 to 20, pagpapatuloy po ito actually ng mga subsequent or preceding verses. At tingnan po natin yung mga preceding verses. Sa Romans chapter 1, verses 14 to 17, makikita po natin dito yung estilo ni Pablo sa pagsusulat kung saan magkakadugtong po yung mga verses. Actually, noong panahon naman, wala naman talagang mga verses. No? So yung mga talata ay magkakadugtong para ho tayong nasa staircase. Tayo ay nasa stairs. Bumababa ho tayo ng hakbang pababa until ma-reach natin yung ground floor. So nagsimula po sa verse 14, sabi ho dyan, may utang ako sa lahat. So pinapakita po niya dito yung kanyang responsibility, yung kanyang indebtedness. Kanino po? Sa mga sibilisado. Ibig sabihin po, yan daw yung mga Jews at mga hindi sibilisado. Yan ang tingin nila, no, sa mga hindi mga Hudyo, sa matatalino at sa mangmang. So ano po itong kanyang utang?
sa lahat. Makikita po natin sa susunod na talata, kaya naman, magkadugtong po yun, sabik na sabik akong ipangaral ang magandang balita sa inyo. So yun ho yung excitement, no? Yung eagerness ni Pablo na ibahagi ang ebanghelyo sa doon po sa Rome, no? At pagpapatuloy natin, he expressed his confidence, no? Yung kanyang hindi lang matinding pagnanais, kundi ang kanyang tiwala. Sabi niya po sa verse 16, hindi ko ikinakahiya or kinahihiya ang magandang balita. I am not ashamed of the gospel. Bakit po? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil. No? And then, ang rason po nito, ang dahilan kung bakit hindi niya kinakahiya ang ebanghelyo ay dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang mananampalataya. So last Sunday atin pong diniscuss po ng ating senior pastor na nag-invest si Lord, nag-invest si God ng power sa ebanghelyo, sa magandang balita, upang sa pamamagitan ng magandang balita, magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa. And then sa verse 17, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita ang matuwid na kalagayan na mula sa Diyos. Ito po yung righteousness. So ibig sabihin kailangan ng bawat isa ang righteousness. At ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. So kung titingnan po natin ng pagkasunod-sunod na to, ang tawag ho sa style ng pagsusulat na ito ay subordinate clauses. Ibig sabihin po, magkakadugtong po yan. At sinasabi rin po na ang bawat dahilan ay nagpapaliwanag o naglilinaw ng mga sinundan na kapahayagan. Kaya po ang tawag dito ay subordinate clauses. Ngayon ho, ipagpapatuloy ni Pablo ang pagbibigay ng paliwanag sa pamamagitan ng mga dahilan ng mga sinundang paliwanag. Ibig sabihin ho, yung verses 18 to 20, karugtong ito ng verses 14 to 17. So, meron po tayong 3 puntong tatalakayin. Magsimula po tayo sa puot ng Diyos laban sa kasamaan. Tingnan po natin yung Roma. Kabanata 1, chapter 1, at talata 18. So, sabi po dyan, medyo iba po ang ginamit ko na version. Ginamit ko na version ay ang magandang balita. Ang puot ng Diyos ay ipinapakita mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong nagtatakip sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kalikuan. Next slide po. At dito makikita po natin na ang puot po ng Diyos ay hindi po ito patungkol sa biglaang galit. Yung tinatawag na impulsive anger. Like, pag nasingitan tayo, bigla tayong magagalit, maiinis po tayo. Hindi ho ito kawalan ng emosyonal na katatagan, yung nawawala yung coolness natin. No? So, biglang nagiinit yung ulo natin, sumisigaw tayo sa galit. At ang puot po na ito ay hindi po yung usual na damdamin ng tao. No? Ang puot po na ito ay nanggagaling sa Diyos. Ibig sabihin, ito po ay banal na galit. No? Ito po ay banal na pagkapuot. Ito po ang puot ng Diyos. Kasi baka isipin natin, si Lord pala nagagalit with impulse. No? So ito po ay banal, this is holy, at ito po ay matatag na hatol, at ito po ay laban sa kasalanan. Kaya nga po kung magagalit tayo, no, may inis tayo, ito sana ay patungkol sa kasalanan at kasamaan
No, hindi ho tayo maiinis dahil mas magaling yung isang tao sa atin, o mas maganda, o mas gwapo, o mas mayaman, o mas successful. Hindi ho ganon yung ating mararamdaman. Ito po ay kinakailangang pagpapahayag ng katwiran ng Diyos. This is a manifestation, this is an expression of the righteousness of God. Kailangan po kasi na ipakita ng Diyos na siya ay banal at ito ang kanyang expression ng pagiging banal na Diyos. No? Kailangan po merong paghahatol, may judgment patungkol po sa kasalanan. At ito po ay nanggagaling dahil sa kasalanan ng tao. So ito pong puot na ito ay laban sa kasamaan. No? So sana ho tayo rin ay magkaroon ng ganitong klaseng pagkapuot, lalo na po sa kasalanan. Sige, next slide. Tingnan po natin yung mga susunod. Ipinapakita, kasi sabi doon, ang puot ng Diyos ay ipinapakita, no, mula sa langit. Yung salita pong ipinapakita, ibig sabihin ho yan, hindi lang yan sa future. No, ibig sabihin, hindi ho yan yung final judgment na mangyayari. No, na ipapakita ng Diyos ang kanyang pagkapuot sa tao na makasalanan, no, sa future. Hindi lang po yun. Dahil ang ginamit po dito na salita ay tinatawag na present tense. Hindi po siya future tense. Oh, hindi po siya, ang puot ng Diyos ay ipapakita mula sa langit. Ang ginamit po ni Pablo ay ipinapakita. Ibig sabihin present, sa kasalukuyan. Kaya po, ito po ang puot ng Diyos na inihahayag hindi lang sa huling paghuhukom, kundi sa kasalukuyang inihahayag na ngayon. Ibig sabihin po, as I speak, habang nakaupo tayo ngayon, ang pagkapuot ng Diyos ay nandyan. Okay? So, inihahayag po yan. At ito po ay mula sa langit, kaya nga ito ay banal. No? Ito po ay mula sa langit, hindi ito basta natural lang o aksidente o consequence ng kasalanan. No? So, ito ay banal at meron po itong pinagmulan. Nanggagaling po ito sa langit. Ibig sabihin, galing po ito sa Diyos. At kung meron man tayong dapat katakutan na galit, hindi po yung galit ng nanay at tatay, o kaya yung galit ng boss, o kaya yung galit ng kapitbahay, o kaya yung galit ng kaaway natin. Ang dapat katakutan ho natin ay ang galit na nagmumula sa Diyos. At ang galit po na ito, sa ating pagpapatuloy, ay laban, take note, sa lahat. Sa lahat. Walang exception po. Ng kasamaan, number 1, at kalikuan ng mga tao. Next slide. So ano po itong kasamaan na to? Ito po ang kasamaan na walang kabanalan. Ibig sabihin, ungodly. No, walang holiness, walang touch ni Lord. No, kasi si Lord ay holy, siya ay banal. So ito, kasamaan po na ito ay kasalanan laban sa Diyos. No, so ito po yung tinatawag na vertical rebellion. No, pataas po kasi, laban po kasi ito sa Diyos. So ito po ang hindi pagkilala sa Kanya. Wala hong respeto, wala hong pagkakilala sa Diyos, wala hong takot sa Diyos, at kawalan ng paggalang sa Diyos. Yan ho yung sinasabi dito na ungodliness. Wala hong regard sa Diyos. So kung kumikilos po siya, gumagawa po siya, nagsasalita po siya as if walang Diyos. Kaya pwede niyang sabihin kahit anong gusto niyang sabihin. Pwede niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin dahil sa kanyang isip at sa kanyang puso, wala hong Diyos. At yung ikalawa, sabi ho dyan, kasamaan, yung ikalawa ay kalikuan. Kalikuan ng mga tao. Ang tawag ho dyan,
unrighteousness. Ibig sabihin, dapat right yung ating paglalakad. Parang under the influence ng alcohol, hindi na ho maayos, hindi na ho diretso yung paglakad. So yun ho yung kalikuan. At ito ay kasalanan naman laban sa kapwa. So dalawa ho ang bagay na kinapupuotan ng Diyos, lahat daw ng kasamaan against Him at lahat din ng unrighteousness o kalikuan ng mga tao laban sa kapwa niya tao. So ito naman po yung tinatawag na horizontal rebellion, no? Yung lateral rebellion, mga kasalanang pahalang laban sa iba. Ano ho ang mga examples nito? Yung walang katarungan, no? Injustice. So, ibig sabihin, kinakawawa mo yung kapwa mo tao. Nililinlang mo, dinadaya. No, sa business, kunyari, hindi tayo tapat sa ating business. Ano po? Immorality, immoralidad. No? Ibig sabihin, niyan, could include sexual immorality. At later on po, magbibigay si Pablo ng specific na mga kasalanan patungkol po dito. Mga katiwalian sa asal o pamumuhay, maling pamumuhay. Maling pag-uugali, maling pamumuhay. At nandyan po ang galit ng Diyos. Kaya nga po si Pablo, napaka-eager niya ibahagi ang Ebanghelyo. No? Excited, and he is even under obligation, no, na ibahagi ang gospel because of the wrath of God. No? At dapat po ganyan din ang mindset natin sa ating pag-iebanghelyo, sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos. Gusto pong sabihin dito, ang Diyos hindi siya passive pagdating sa kasalanan. God is not passive when it comes to sin. Because He is holy, siya po ay banal, siya po ay righteous na Diyos. No? His holy judgment is a present reality. Hindi lamang po ito in the future. So, meron ho siyang hukom, meron ho siyang judgment sa kasalukuyan. So, ano po yung sumunod? Ang puot ng Diyos ay pinapakita mula sa langit. Kanino? Laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan nino ng mga tao. No, yung mga tao. Next slide po. So, yung mga tao ho dito, hindi po ito patungkol lang sa mga Jews. Patungkol din to sa mga Gentiles. In other words, lahat. Hindi lamang sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kundi lahat ng sangkatauhan. At ano ho daw sabi, itong mga tao na to, nagtatakip sa katotohanan, ibig sabihin, sinusuppress yung truth, sinasadyang pinipigilan o hinahadlangan at aktibong nilalabanan o tinatanggihan ang katotohanan, patungkol po ito sa Diyos. Dahil ito po ang katotohanan na nanggagaling sa Diyos. No? So, sa mga nagtatakip sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kalikuan. So, nandyan po ang puot ng Diyos. So, tayo ba ay nagsusuppress ng katotohanan patungkol sa Diyos, yung kanya pong tinatawag na existence? So, ang pinaka-problema po ng tao ay hindi ho yung dahil sa walang ebidensya patungkol sa Diyos. No? Kundi ito po ay active resistance or rejection of the truth because of sin. Ito po ay dahil sa kasalanan. Sa madaling sabi po, ang kasalanan, inaapektuhan po ang ating pag-iisip, inaapektuhan po ang ating pananaw, inaapektuhan po niyan yung ating mga nararamdaman,
At dahil po dito, deliberate o intentional yung ating pagtatago at pagtatakip sa katotohanan. Ano po yung katotohanan? For example, ang katotohanan ay may Diyos. Ang Diyos na natin ay banal at parurusahan po niya ang bawat nagkasala. Anong ginagawa natin pagtatakip? Ang Diyos ay understanding. Siya ay loving at hindi niya parurusahan ang kanyang mga mahal. So tinatakpan po natin yung truth. So, dahil ang Diyos ay understanding at siya ay Diyos ng pag-ibig, pwede kong gawin ngayon lahat ng gusto ko. Bakit? Dahil maintindihan naman yun ng Diyos. So, pwede kong palitan yung aking nature. Ako ay lalaki, papalitan ko yung aking sexualidad, ako ay magiging babae na. Pwede kong palitan yung aking asawa ng basta-basta, ng walang kadahilanan. No? Pero ang nais ng Diyos ay magsama ang mag-asawa for life. So marami pa pong pwede nating pagtakpan. Kagaya ng sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating pong mga ginagawa. As if walang Diyos. Tandaan po natin at matakot po tayo na ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos ay sa mga tao na masama, laban sa lahat ng kasamaan at unrighteousness or kalikuan. Next slide po. So dadako po tayo sa ikalawang punto, inihayag ng Diyos. So ano po ang inihayag ng Diyos? What did God reveal? Sabi ho sa Roma, Kabanata 1, talata 19, sapagkat, magkarugtong na naman, sapagkat ang dapat malaman tungkol sa Diyos, kasi nga sinusuppress yung truth, ang dapat malaman is that your device ran into a problem, di ba? That needs to restart. Ibig sabihin po, ano ho yung dapat malaman? Nahahayag po kasi mula sa langit ang puot ng Diyos. Kaya sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay, maliwanag sa kanila. Yamang iyon ay ipinahayag na sa kanila ng Diyos. So ano po yung inihayag ng Diyos? Una ho, yung patungkol sa Kanya. At ito hong inihayag ng Diyos patungkol ho sa Kanya ay hindi po ito lahat-lahat. It is not about everything. It's not about everything and it's not everything about God. Ano hong gustong sabihin? Ibig sabihin po, yung pagpapahayag dito ng Diyos ay patungkol lamang, limited po ito sa creation. So ang tawag po dyan, external na pagpapahayag. At nilagay po ng Diyos sa bawat isipan ng tao na magkaroon ng pagkakaunawa. Ang tawag po dyan is internal revelation. At ang mga revelations po na ito patungkol sa Diyos ay tinatawag na general revelation. General. Ibig sabihin ho, hindi po to specific. Hindi po ito magbibigay ng kaligtasan. So hindi po ibig sabihin, meron creator, may lumika ng sanlibutan, ligtas na po ako. Hindi ho yun patungkol doon. Dahil ang inihayag ng Diyos ay patungkol sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang nilika. Sa English po, for what can be known about God, about
Him. So, isang aspeto lamang ng Diyos. Okay? At ginawa po niya ito upang maging maliwanag, no, sa kanila. No, maging maliwanag. Ibig sabihin po, maging maliwanag, maging visible. No, maging klaro. So, ang creation, yung pong nilikha ng Diyos, hindi po siya neutral. Ibig sabihin ho, pag tiningnan daw natin yung nilikha ng Diyos, yung creation, maiisip natin o magtatanong tayo o magko-conclude tayo that there is a creator. So, pag titingnan natin yung mayon, so, ang ganda naman ng mayon. Although ngayon pumuputok na at kagabi, kahapon, bumuga ng abo. Magtatanong ka, sino ang gumawa ng mga bundok? Sino ang gumawa ng mga bituin? Sino ang gumawa ng mga planeta? Sino ang gumawa ng araw? Kasi itong mga bagay po na to, itong mga nakikita natin na to, hindi maaaring accident lang, na biglang nandyan na. Although, meron hong theory na meron hong dalawang heavenly objects na nagbanggaan at suddenly, boom, there was life. Mahirap po paniwalaan yon kasi wala pa hong napuprove ngayon na yung dalawang bagay pag nagbanggaan, biglang nagkakaroon ng buhay. Ang tanong po dyan na susunod, saan nanggaling yung dalawang bagay na nagbanggaan na yon? So sa madaling sabi po, pagka tinignan daw natin yung ating paligid, huwag na tayong lumayo. Tingnan nyo na lang yung katabi ninyo. Yan. Ibig sabihin po, merong lumikha at nagbigay ng buhay dyan, sa Kanya at sa atin. At pag titingnan daw po natin yung ating mga katawan, just to give an example, yun hong sperm cell. Yung sperm cell, alam niyo na ho siguro yung sperm cell, at saka yung egg cell, no? Pag tiningnan daw po natin yung structure niyan, yung structure nila, parehas. Ibig sabihin, pare-parehas sa bawat isa. So yung sperm cell ng isang lalaki, sa isang lalaki, parehas po yung itsura, parehas yung structure. Ganon din po yung egg cell. So pag nag-join po yon, nagkaroon ng tinatawag na fertilization, yung mabubuo ho doon, pag tiningnan sa microscope, pare-parehas din. No, magiging embryo po yun, embryo, at magiging fetus yun. So pag tiningnan yung fetus, pare-pares ng itsura. May ulo, may mata, may ilong, may bibig, no? Tapos may mga kamay, paa, katawan, ganun. At pag tiningnan daw po natin yung mga cells, magkakamukha sila, pero dadating yung punto, tawag dyan point of differentiation, na yung isang cell magiging brain cell, magiging heart cell, magiging liver cell, magiging skin cell, magiging stem cell, magiging bone cell. At yun pa lang po, maa-amaze na tayo dapat. Paano nangyayari na yung cell na yon ay magiging ikaw at magiging ako? Na merong iba't ibang personality, meron tayong iba't ibang kakayanan, meron tayong iba't ibang itsura. To the point na yung fingerprint ng bawat isa ay magkakaiba, kahit kayo pa ay twins. Kahit nga po identical twins, meron pa rin silang pagkakaiba. So ang mga bagay po na ito, magbibigay sa atin ng sapat, no, na karunungan or idea that there is God. So, yamang iyon ay ipinahayag na sa kanila ng Diyos. At dadako po tayo sa panghuling punto, wala hong excuse, walang dahilan. So ipinaliwanag din ni Pablo na ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos at kanyang pagiging Diyos ay nahayag at inihahayag ng lahat ng nilikha. Tingnan po natin yung verse 20. Sabi po sa verse 20, tahanapin ko lang po yung aking notes. Mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, kita po natin, sino ang lumika ng sanlibutan? Ang Diyos. Ang kanyang, ito yung irony, ito yung parang
play of words. Hindi nakikitang kalikasan. Hindi daw natin nakikita yung character, yung kalikasan ng Diyos. Ano daw yon? Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang pagka-Diyos. Hindi daw natin yun basta-basta makikita. Pero ay maliwanag na nakikita at nauunawaan dahil sa mga bagay na kanyang ginawa. So ano daw ho yung dalawang invisible attributes, yung eternal power, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan, at yung kanyang divine nature, yung kanyang pagka-Diyos. So ibig sabihin po, yung eternal power, yun hong walang hanggang kapangyarihan, ito po ay ang Diyos na hindi po nilika. Siya po ang lumika. Ibig sabihin, nandyan na po siya from the start. No? So, ibig sabihin, technically, wala ho siyang simula. No? Wala ho siyang katapusan. God is sovereign and infinitely powerful. Ano ho yung kapangyarihan ng Diyos? To sustain. No? Sustain everything. The universe. To sustain yun pong init ng araw. No? Hanggang dyan lang dapat ang init ng araw. No? Yung layo ng mga planeta sa bawat isa. No? So, yun ho ang eternal power ni God. At yung kanyang divine nature. Ano naman ho yung divine nature? That He is perfect, that He is wise, and that He is holy. So yun po ang ilan lamang sa mga divine nature ni Lord. Ano hong sabi doon? Ever since the creation of the world, mula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan. So ibig sabihin ho niyan, every generation, every people, so hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, they will have this concept that there is a creator. So, lahat po sa simula, every generation, hanggang sa mga future generation, they have witnessed, and they will witness, and they will realize that there is indeed a creator. So, ano ho yung conclusion? Ano ho yung legal conclusion ni Paul sa kanyang argument? Sabi ho niya, kaya't ang mga gayong tao'y wala nang maidadahilan pa. Ibig sabihin, di natin pwedeng sabihin, wala namang ebidensya, Lord. Wala namang evidence. Hindi pa pwede kasi dadating po yung punto sa ating buhay at sa dumating na po yan that we will internally realize na merong lumika sa akin. Hindi lang yung nanay at tatay ko. Kasi tatanungin mo, saan nanggaling yung nanay at tatay ko? Baka kay lolo at lola. So tatanungin mo, saan galing si lola at si lolo? So sabihin mo, kay si tatay ni lolo at saka nanay ni lolo. So hanggang makarating ka sa pinakaduluduluhan, Adam and Eve, sino ang lumika kay Adam and Eve? Sino ang nagbigay ng buhay sa kanila? Sabi nga ng isang theory, wala nga ho silang pusod. Kasi hindi naman ho sila naipanganak. Ibig sabihin, hindi ho nakakonekta yung kanilang placenta, no? Dun sa kanilang mga pusod. So, sino ho ang lumika sa kanila? So, aabot po tayo sa ganyang punto. Ever since the creation of the world, mula ng likain ng Diyos ang sanlibutan, marirealize natin na merong Diyos. So, in the end, sabi ni Pablo, hindi makapagbibigay ng anumang dahilan ang mga tao na siyang magsusuppress ng katotohanan ito. So, ang katotohanan na merong Diyos
ay hindi ho pwedeng isuppress or pigilan. So ano ho ang pinakamahalagang application nito as we end? Number 1, katakutan ho natin ang Diyos. Hindi natin dapat ikahiya ang mabuting balita. Bakit ho? Ito ho ang nagbibigay ng kaligtasan dahil nandito ho ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas at ito ho ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod dito, ang puot ng Diyos ay nahayag na. Hindi ho din natin ito pwedeng i-deny at hindi rin ho natin ito pwedeng baliwalain. At makikita ho natin yan sa mga susunod na pag-aaral natin na tunay na hanggang sa panahon natin ngayon at darating na panahon, nandyan ho ang puot, ang wrath ni God. At mas maintindihan po natin yan, ayoko hong i-preempt kayo, ayoko hong pangunahan ang salita dito ni Pablo, kasi una, wala na ho tayong oras. At pangalawa, para bumalik ho kayo next Sunday. Para mas lubos nating maintindihan ho ito. Second application. Ihayag din natin at ipaliwanag sa iba na ang puot ng Diyos, ang kanyang malupit na paghuhukom, no, yung kanyang judgment, yung kanyang galit, yung kanyang wrath, ay naibigay na laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. Maaaring maantala ang kabuuan ng bigat ng parusa, ngunit ito ay nakalaan na sa lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya. At panghuli po na application, huwag susupilin. No? Para akong nagte-text na lang. No? Huwag susupilin, nagmamadali na ho kasi ako, ninuman ang katotohanan. Ang Diyos ay tunay at siya ang may lalang ng sangsinukob. Ang mga nakikitang nilikha ay naghahayag ng katotohanan ng makapangyarihang Diyos. Ipaliwanag natin sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya na walang idadahilan ang sinuman na hindi sasamba sa kanyang pangalan. In short, let us worship God. Sambahin po natin ang Diyos dahil we cannot deny. At pag tayo po ay sasamba sa Kanya, let us do this with awe. Hindi po yung nakalimutan ko yung sasabihin ko. O-A-W-E. Meron hong respeto, meron hong pagkatakot, meron hong pagkakilala. Dahil ang mundo ho, tayo mismo, we are not created by random. Pinapakita po yung kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. So, maging seryoso po tayo sa kasalanan. Let us take sin seriously. Because pag tayo po ay nagkakasala intentionally, para ho nating dinideclare at sinasabi na walang Diyos na magbibigay ng karampatang parusa sa atin. Gamitin daw po natin ang creation as a starting point to share and proclaim the gospel. Ngunit ang creation po, it will never save. No. Kaya kailangan ng salita ng Diyos. Kasi yung salita po ng Diyos will specifically reveal Jesus Christ and what He has done on the cross. So let creation, hayaan po natin ang nature drive us. Ituro tayo sa salita ng Diyos upang lalo natin siyang makilala. Tayo po lahat ay tumayo. At i-share ko na lang ng mabilisan habang nakatayo tayo yung tula. May tula po dyan na sinulat po si Pastor Ed. Ang title po at ang paghuhukom. Ang puot ng Diyos, tunay ang kahulugan, ay paghuhukom niya laban sa kasalanan, sa mga gumagawa lahat ng kasamaan, gawang kalokohan at wala sa katwiran. Paghuhusga ng Diyos sadyang itinakda.
sa mga sumisikil ng totoong balita. Pinabubulaanan ang katotohanan kahit may kalinawan hayag ng kalikasan. Ang lahat ng nalika ng Diyos ang gumawa, at lahat ng madla sa puso'y dapat unawa. Ang lahat ng ginawa nagpapahayag na kusa, hindi maikakaila ang Diyos dakilang lumika. Matuto na ang lahat mag-isip ng buong ingat, dahilan walang sapat kung pagsamba ay salat. Ang Diyos ay may tugon sa tamang panahon, puot niya at paghuhukom, parusay di maghihilom. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyo pong presensya. Apart from you, we cannot do anything, Lord. Hindi ho namin itinakda ang aming kapanganakan at hindi po namin kayang itakda ang aming kamatayan. Kayo lamang po ang nagbibigay ng mga takdang ito, mga araw kung kailan kami ipapanganak, kung kaninong magulang kami ipapanganak, kung saan kami ipapanganak. Wala ho kaming kapangyarihan to influence you on this because you are a sovereign God. At salamat dahil kayo ay isang Diyos na soberano at kayo Diyos na perfect at all-knowing. Dahil kung hindi po ay wala ho kaming pag-asa at wala ho kaming kahihiratnan. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na banal. At sa inyo pong kabanalan at sa inyong katapatan, kailangan po ninyong magbigay ng parusa sa maaming mga kasalanan. Kaya nga po wala kaming maipagmamalaki. Ngunit marami pong salamat dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo. At ito po ay inyong inihayag sa pamamagitan ng mabuting balita. Dahil ang masamang balita kami ay nakatakdang parusahan sa impyerno. Ngunit ang mabuting balita ay pinagkaloob ninyo si Hesukristo. Hesukristo, salamat sa inyong pag-ibig, salamat sa inyong obedience sa Diyos Ama. You suffered, you died on the cross, you resurrected upang kami ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga Lord, sa aming pagkakaunawa, dahil ito lamang ay inyong ipinagkaloob sa amin, magkaroon din kami ng excitement, magkaroon kami ng confidence, magkaroon kami ng eagerness to proclaim the gospel sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaklase, katrabaho, kaibigan, kapitbahay. Gamitin niyo po ang mga resources na meron kami, lalo na po ang social media, to influence, to proclaim the gospel, to point people to your word, to point people to Jesus Christ, to point people to you. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin na bigyan niyo ng pagkakataong ito na maihayag ang inyong ebanghelyo, na magkaroon kami ng joy at hindi po kami matakot at lalong hindi po kami mahiya sapagkat ang inyo pong puot ay naihayag na at ito ay mangyayari at ito ay nangyayari sa ngayon. Sa amin pong pagmasid sa kalikasan, hindi lang po namin makita, maunawaan na merong lumikha ng mga bagay na ito, kundi magkaroon kami ng excitement, joy, magkaroon kami ng initiative na kilalanin ang
manlilika, ang nagbigay ng buhay sa amin. At hindi lang po namin kayo makilala sa mababaw na pagkakilala, kundi magkaroon kami ng relasyon sa inyo at magkaroon ng ugnayan sa inyo kung saan we can talk to you, we can commune with you, at higit sa lahat that we can worship you and that we can glorify you. Salamat po, at sa aming paglabas sa lugar na ito, baon po namin ang inyong pagpapala na willing kaming ibahagi din sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sa aming komunidad. Kayo lamang po ang maitaas at mabigyan ng papuri ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.